Hindi rin totoo na kayang kontrolin ni Yahweh ang oras. Ayon kasi sa Book of Isaiah, the least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. When the time is right, I the Lord will make it happen. Sa verse na ito mga ka-LE, makikita natin na maski ang Diyos ay katulad lang din nating mga tao na nag-aantay na umayon sa kanyang kagustuhan ang pagkakataon. Isipin nyo ito mga ka-LE, kung kaya niyang gawin ang lahat ng bagay gamit ang kanyang kapangyarihan, bakit kinakailangan pa niyang mag-antay ng tamang oras at panahon? Bakit kailangan pa niyang sabihin na when the time is right, I the Lord will make it happen? Ito ay dahil yun lamang ang kaya niyang gawin sa mga oras na iyon, ang mag-antay. Gaano karaming tao ang tinapos ni Moses sa loob lamang ng isang araw noong nalaman niya na hindi naniniwala sa kanyang Diyos ang mga ito? Ang sagot ay 3,000. Ayon sa Book of Exodus, tumayo si Moses sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Sino man sa inyo ang pumapanig sa Panginoon ay lumapit sa akin," at nagdipon sa kanya ang lahat ng mga Levita. Sinabi ni Moses sa kanila, "Sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na isukbit ng bawat isa sa inyo ang mga espada ninyo. Libutin ninyo ang buong kampo at patayin ninyo ang lahat ng tao, kahit na kapatid pa ninyo, kaibigan o kapitbahay." Sinunod ng mga Levita ang ipinag-utos ni Moses, at ng araw na iyon, 3,000 na tao ang kanilang pinatay. Hindi ako makapaniwala noong unang nabasa ko ito mga ka-LE. Inutusan ni Moses ang kanyang mga tagasunod na patayin ang isang buong kampo ng mga inosenteng tao dahil lang hindi sila naniniwala sa kanyang Diyos. Isipin nyo ito mga ka-LE, sa loob ng isang araw, 3,000 na tao ang kanilang pinatay sa ngalan ng kanilang Diyos. Hindi natin kinakailangan maging biblical scholar upang ma-realize natin na mali ang kanilang ginawa at hindi sila dapat tularan. Dahil ito ay isang recorded mass murder story na ginawa ng mga tagasunod ni Yahweh, at ito ay walang pinagkaiba sa ginawa nila Alexander at Hitler. Ngayon mga ka-LE, ito ay isang halimbawa ng propaganda na nabanggit ko kanina. Dahil maniwala man kayo o hindi, may mga tao pa rin ang naniniwala at nagpapakalat pa ng idea na walang maling ginawa sila Moses dahil ginawa lang nila ang ipinag-uutos ng kanilang Diyos. Isipin nyo ito mga ka-LE, kung mayroong isang grupo ng mga relihiyosong tao ngayon ang gagaya sa ginawa nila Moses, ano kaya ang magiging tingin natin sa kanila? Siyempre, kamumuhian natin sila at hindi natin sila gugustuhin makita kahit pa na ang kanilang pagpatay ay ipinag-uutos ng kanilang Diyos. Sila ay ating parurusahan at iisipin natin na sila ay may problema sa kanilang pag-iisip. Bakit yung ginawa nila Moses ilang libong taon nang nakararaan ay katanggap-tanggap, pero kung gagawin ito ng mga relihiyosong tao ngayon ay kasusuklaman natin sila? Ang pinagkaiba lang naman ng dalawang kaso ay ang panahon kung kailan nila ito ginawa. Paano magagawa ng isang mapagmahal na Diyos na ipag-utos ang ganitong klaseng bagay? Siguro, sa halip na questionin natin ang Panginoon, ang dapat nating i-check ay ang mental health ni Moses. Kapag tayo ay nagbabasa, tanungin natin ang ating mga sarili. Totoo bang boses ng Diyos ang naririnig ni Moses na kumakausap sa kanya at nag-uutos na ipapatay ang mga taong ito? O siya ay isang tao na may sakit sa pag-iisip na nakakakuha ng kasiyahan sa paglikha ng gulo at pagpatay ng tao?